Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 26, Mga Bisita. Sa pangunahing lokasyon ng Imperial Wind Pavilion, ang eksaktong pinakamayabong na lugar sa Imperial Wind Pavilion, nakatayo ang isang kahangahangang marangyang palasyo, tulad ng tore na humahantong sa langit, tumayo ng matangkad sa lumulutang na ulap na bundok na ito, malalaking ulap na paulit-ulit na lumulutang sa palasyong ito, hanggat nakikita ng mga mata ito ay katulad ng fairyland, at narito ang eksaktong Imperial Wind Pavilion ng tunay na pangunahing lokasyon ng main core. Sa sandaling ito sa loob ng marangyang upuan sa pangunahing bulwagan, ang isang batang babae ay tumingin sa ibaba habang nakasandal sa rehas ng balkonahe, na nakatingin sa magandang tanawin sa lumulutang na ulap na bundok kasabay ng mabagal na hangin paminsan-minsan ay marahang hinihipan ang kanyang magandang buhok, pagkatapos ay isang purong magandang mukha. Tumitaw, kasama ang kanyang kaakit-akit na katawan, pati na rin ang kanyang kakaibang ugali, sa tuktok ng lumulutang na ulap na bundok na ito, para siyang isang diwata na nahulog sa mortal na mundo, hinahayaan ng mga tao na mabigani. Ito mismo ang babae noong panahong iyon ni Xingju na lihim na nakikita ang kanyang sexing katawan. Ang pinakanamumukod tanging alagad sa Imperial Wind Pavilion Main Court, Li Xiaohan. Sa pangunahing bulwagan ay may bahagyang tunog ng mga yabag sa hagdanan, isang payat na batang babae ang dahan-dahang naglakad sa likod ni Li Xiaohan, bamulong. Miss, gusto mong imbestigahan ko ang taong iyon, sa wakas ay nahanap ko na siya. Oh, nang marinig ang boses ng batang babae, nagising si Li Xiaohan mula sa kanyang kawalan ng pag-iisip, agad na tumalikod at naglakad papunta sa pangunahing bulwagan, ngumiti at nagtanong Little Yu, gaano pa katagal bago ang pagsusuri sa loob ng korte, sino ang paboritong manalo sa championship? Mayroon lamang isang buwan bago ang pagsusuri sa loob ng korte, ang pinakapangako na manalo sa kampyonato ay si Bai Yunfei. Dahan-daang sumagot ang dalaga. Kumusta ang lakas ng Bai Yunfei na iyon? Matapos marinig ang pangalan ni Bai Yunfei, bahagyang kumunat ang kilay ng isang Li Xiaohan, pagkatapos ay nagtanong. Si Bai Yunfei, sumali na sa pavilion sa loob ng 3 taon, inilaan niya ang kanyang sarili para sa pagsasanay, noong nakaraang taon ay nakamit na niya ang hangganan ng martial ancestor, ngunit hindi nakasali sa pagsusuri sa loob ng korte noong nakaraang taon, makikita na ang taong ito ay lubos na ambisyoso, malinaw na ang kanyang layunin ay ang kampyonato sa pagsusuri sa loob ng korte, ngayon ay nasa antas na ng intermediate rank martial ancestor. Malinaw at maayos na sabi ng batang babae. Matapos marinig ang tungkol kay Bai Yunfei, si Li Xiaohan ay tumahimik sandali, pagkatapos ay lumitaw ang isang kaakit-akit na ngiti sa ibabaw ng kanyang dalisay na mukha, patungo sa batang babae ay nagsabing ihanda ang aking damit, gusto kong pumunta sa labas ng korte. Sa loob ng outer court, sa itaas ng pinto sa isang medyo marangyang silid sa itaas ng bahay, nakasulat ang Xing Mansion ng 2 malalaking karakter, dito nakatira ngayon si Xingju, si Xingju ngayon ay celebrity sa labas ng court, at tinatangkilik ang katulad pagtrato bilang dakilang elder sa outer court, ang kalagayan ng buhay na ito ay natural na parang pag-abot sa langit sa iisang hangganan. Ngayon sa plaza sa labas ng Xingju Mansion, nagtipon ng napakaraming mga disipulo, karamihan sa kanila ay kakapasok lang sa labas ng court, dahil madalas na binubuli ng mga matandang disipulo, naririnig din nila na nilalabanan ni Xingju ang kawalan ng hustisya, kaya gusto nilang samilong sa si Xingju, ang orihinal na si Xingju ay hindi gustong mag-alala tungkol dito, gayunpaman paano niya malalaman na ang Four Eyes ay talagang maganda sa kanyang bibig, desperado kahit atubili na tinanggap ang mga ito, ngunit lahat ng bagay ay inaalagaan ng Four Eyes, si Xingju ay boss sa pangalan lang. Ang ilan sa mga taong ito ay nagkukumpare ng mga tala tungkol sa kanilang mga kasanayan sa diskarte, ang ilang mga walang kabuluhang chismis, gayon pa man salungat sa inaasahan ng lahat maging sa harap ng pintuan ng Xingju ay napuno ng ingay at kaguluhan, ilang mga duwag na disipulo ay hindi nang ahas na dumaan sa pintuan ng Xingju Mansion, natatakot. Naiprovoke nila sila, total ang may-ari ng mansyon na ito ay isa sa mga maalamat na hari. Sa gitna ng mga taong ito ay may isang kabataang nakasuot ng salamin sa mata, ngayon ay nasa gitna siya ng kompetisyon kasama ang 2 intermediate martial master, ito talaga ang Four Eyes, unconsciously 6 na buwan na pala ang Four Eyes at si Xingju ay pumasok sa outer court, sa nitong 6 na buwan na Four Eyes ay lumampas sa advanced rank martial master level, at pagkatapos ng ilang ehersisyo mula kay Xingju, ang duwag na karakter ng Four Eyes ay nawala na, ngayon siya ay isang determinadong binata. Kuya Four Eyes, pwede bang hayaan mo kaming 2 na makalayo, hindi namin kayo kayang pagsilbihan, okay? Umiiyak na sabi ng isang alagad, malinaw naman sa kanyang intermediate martial master strength together sparring with Four Eyes is not less than being abused. Talagang Four Eyes ang tawag mo sa akin. Tawagin mo ang pangalan ko. Pagkarinig ng Four Eyes sa pangalang ito, Four Eyes ay tila hindi nasisiyahan, nanlilisik at sumigaw. Ang Four Eyes ay talagang isang palayaw na ibinibigay sa kanya ni Xingju, sa totoo lang hindi ito ang kanyang tunay na pangalan, gayunpaman ang bawat tao sa ilalim ng pamumuno ni Xingju ay tinatawag siyang ganito. Well, may nakakaalam ba kung ano ang pangalan ni Kuya Four Eyes? Nang makita ang displeasure ng Four Eyes, mabilis na sinabi ng disipulong iyon, ngunit pagkatapos ng mahabang pag-iisip ay nalaman niyang hindi niya alam kung ano ang pangalan ng Four Eyes, kaya bigla siyang nagtanong. Hindi ko alam. Kahahaha, biglang nag-reply ang lahat, saka agad tumawa ng malakas. Oo. Walang magawang umiling si Four Eyes, binigyan siya ng kanyang ama ng marangyang pangalan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi na ito magagamit. Kuya Four Eyes, nakikita mong kakaiba talaga ang 2 tao. Biglang lumakad ang isang disipulo sa gilid ng Four Eyes, itinuro ang hindi masyadong kalayuan sa 2 tao na naglalakad patungo sa Xing Mansion.
Ang pagkakita sa dalawang taong ito ay hindi lamang nakasuot ng asul na balabal sa labas, sa halip ay tinakpan nila ang kanilang katawan ng itim na mantle, sa itaas ng mantle ay may sombrero, na nakatikip din ng mahigpit sa kanilang mukha. At mula sa kanila, ang Four Eyes ay ganap na hindi nakakaramdam ng anumang aura, kaya nahulaan ng Four Eyes, ang dalawang taong ito ay tiyak na mas mataas sa kanya. Tignan mo, pumunta sila sa Xing Mansion. Malakas na sigaw ng isang alagad. Go, inform the elder, haharinjan natin sila. Masama ang pakiramdam ng Four Eyes, pagkatapos ay mabilis na sinabi sa isang alagad, agad na tumakbo sa paglipas ng karamihan. Hey, Xing Mansion ito, pwede ka bang pumunta sa unahan? Isang disipulo ang unang tumakbo patungo sa Xingju Mansion sa harap ng pintuan, nagalit sa dalawang tao at sumigaw. Bago ka lang ba? Actually dare not wear a robe, alam mo ba ang rules? Sa oras na ito, ang grupo ng mga tao ng Four Eyes ay nakapaligid na sa dalawang taong ito, isang alagad na gustong magsalita ng walang kaparlakan ay sumulong, kumikilos habang nag-uusap. Mawala ka. Nang makitang nakapaligid sa kanila ang lahat, biglang sumigaw ang isa sa taong nakaitim na damit sa sobrang paos na boses. Samantala ang isang lubhang malupit na invisible pressure ay nakasentro dito kumakalat. Nang walang anumang paggalaw, hindi gumagamit ng anumang martial skill, ngunit anuman ang naisip nilang ilipat, ang grupong Four Eyes ay katulad ng isang grupo ng mahina at marupok, dumaranas ng matinding pagkatalo. Ikaw. Sino ka ba? Bagamat nakamit na niya ang advanced rank martial master, ngunit ang Four Eyes sa ilalim ng malupit na pressure na ito, ay natambo ng ilang metro at pagkatapos ay mabigat na bumagsak sa lupa, na may gulat na mukha na malakas na sinabi. Gayunpaman, sa loob ng kanyang puso sumigaw siya ng hindi maganda, ang lakas ng taong ito ay nakakatakot, talagang hindi namin sila mapipigilan. Ang dalawang taong iyon ay hindi pinansin ng Four Eyes, ngunit diretsong naglakad patungo sa Xing Mansion sa harap ng pintuan. Stop, sino kayo? Sa sandaling ito tumakbo ang isang elder sa labas ng court, itinuro ang taong nakaitim na roba upang magalit na sumigaw. Sa Imperial Wind Pavilion ay hindi nagsusuot ng roba ay isang seryosong bagay, bilang isang elder ay natural na hindi niya ito papayagan. Sa pagharap sa tanong ng elder na iyon, ang taong nakasuot ng itim na dating nagpapadala ng pressure, hindi man lang huminto sa kalahating hakbang, ngunit direktang naglakad patungo sa Xing Mansion. Pagkatapos pumasok sa loob ng taong nakasuot ng itim, nakatayo sa labas ng Xing Mansion ang isa sa taong nakasuot ng itim, naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito, dito bawal pumasok. Kinakausap kita, hindi mo ba narinig? Ni ang dalawang taong ito ay hindi sumagot sa kanya, ito ay nagpagalit sa matanda, bilang isang matanda sa labas ng korte na ito, napakakaunting mga alagad ang nang ahas na maging bastos sa kanya. Ngunit nang ang matanda na ito ay naghahanda sa pag-flip out, ang taong itim na damit na iyon ay biglang nagtaas ng kanyang kamay, ang mga gintong token ay lumitaw sa harap ng matanda, pagkatapos niyang tingnan ng token na ito, biglang nagbago ang mukha ng matanda, hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Sabihin mo sa kanila na lumayo dito. Isang paus na boses ang lumabas mula sa itim na damit. Oo. Nang marinig ang sinabi ng itim na damit, biglang nag-react ang matanda na iyon, at saka mabilis na sumagot. Ang kanyang boses ay ganap na magalang. Four Eyes, huwag kayong tumayo at pumasok dito. Biglang lumingon ang matanda at sumigaw patungo sa Four Eyes at grupo. Ngunit nang makita ang eksenang ito, ang apat na mata at ang iba pang mga tao, medyo sinusukat ang dalawang ito, ngunit hindi magkaroon ng anumang kahulugan tungkol sa bagay na ito. Naisip, sino ang mga taong ito na maaaring magpatakot sa matanda? Malinaw na pupunta sila para kay Kuya Xingju, sinaktan ba ni Kuya Xingju ang taong iyon? Nagsisimula na ring mapuno ang espekulasyon. Sa Xing Mansion sa loob ng medyo maluwag na silid, si Xingju sa kalagitnaan ng pagsasanay, si Xingju ay nakaupo na naka-cross-leg sa itaas ng kama, ang kanyang mga kamay ay gumagalong hindi pangkaraniwang paraan, malaki at malinaw na nakikitang gininto ang kulay ng martial chi na patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan, kasama ang tuloy-tuloy na integration ng martial chi. Xingju katawan ay hindi inaasahang nagsimulang mahinang nagpapadala ng gininto ang sinag ng liwanag, pagkaraan ng isang oras, dahan-daang nawala. Ilang beses na malalim na huminga ng malalim, naramdaman na sa loob ng kanyang katawan na puno ng martial chi, dahan-daang iminulat ni Xingju ang kanyang magkabilang mata, sabay buntong hininga na sinabi niya. Hindi ka pa rin makalusot. Sa kalahating taon na ito, masigasig na nagsasanay si Xingju, hindi medyo tamad, isang buwan na ang nakalipas ay naabot na niya ang tuktok ng preliminary rank martial ancestor, ngunit nabigo siyang makalusot. Kaya't makikita, kung bakit pagkatapos ng martial master rank sa itaas ng bawat hakbang nakahirapan ay napakataas, hindi nakakagulat na Yunjong City 3 Patriarch, nagpractice ng maraming taon pa rin sa intermediate rank martial ancestor rank. Dong, biglang may kumatok mula sa pinto. Pasok ka, si Xingju para bumalik sa sinabi. Creaky tinulak ang nakasarang pinto, isang taong nakasuot ng itim na damit, kahit ang itim na damit na tao ay hindi makita ang mukha, ay lumitaw sa harap ni Xingju. Sa pagtingin sa kakaibang lalaki na ito sa harap niya, mukhang walang magawa ang mukha ni Xingju. Iniisip kung sino ang Nenas, ang pagiging misteryoso sa akin. Nako, hindi masama ang kabuhayan mo. Hindi na hinintay na magsalita si Xingju, isang kaya-ayang boses na parang wind chimes ang tunog, agad na tumaas ang kaliwang kamay na may maisla na katangian, ang sombrerong nakatikip sa mukha ay itinaas. Nagpakita ng mukha na may kakayahang magdulot ng pagbagsak ng isang lungsod, lumitaw sa harap ng paningin ni Xingju. Sa pagtingin sa nakamamanghang kagandahang mukha sa kanyang harapan, biglang tuwang-tuwa ang mukha ni Xingju.
Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 27, Mag-asawang magkikita. Asawa biglang tumalon si Xingju mula sa kama, dumating sa gilid ni Li Xiaohan, excited na sinabi. Kung hindi dahil sa napakalakas na lakas ni Li Xiaohan, gusto talaga ni Xingju na may akap niya ito, at bigyan siyang maayos ng ilang bibig na halik. Asawa, bakit mo ako pinuntahan? Akala ko nakalimutan mo na ako. Si Xingju ay patuloy na nakatingin kay Li Xiaohan, habang excited na sinabi. Halata sa kanyang mukha ang saya. Bagamat isang panig lamang ito ang kanyang itinadhana na pagkakaugnay, ngunit ang batang babae na inaasam-asam ni Xingju sa loob ng 6 na buwan, sa wakas ay muling lumitaw sa harapan ng Xingju, paanong hindi nasasabik si Xingju. Huwag kang maniwala kung tatawagan mo ulit akong asawa, tatahiin ko yung bibig mo. Si Li Xiaohan ay malamig na tumitig kay Xingju. Gayunpaman ang kanyang mukha ay laging puno ng nakakalasing ng ngiti ni Xingju. Saka ano ang itatawag ko sa'yo? Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Sinabi ni Xingju habang nagrereklamong tumingin at sumagot. Naalala, ang pangalan ko ay Li Xiaohan. Nakita ni Li Xiaohan si Xingju na ganito, nakaramdam siya ng katuwaan, pagkatapos ay sinabi. Pagkatapos ay umupo sa kama ni Xingju, ngunit pagkatapos walisin ang mga basahan sa kama, sinabi ni Li Xiaohan baboy ka, hindi marunong maglinis ng kama. Mrs. Xiaohan, ito ay dahil wala ka sa tabi ko ah. Tumiti si Xingju at sinabi. At madaling hinayla ang isang upuan sa likod niya, at pagkatapos ay umupo sa harap ng katawan ni Li Xiaohan. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, walang tigil niyang walisin ang katawan ni Li Xiaohan, katulad ng isang lobo na tumakbo sa isang dalisay at inosenteng nakangiting tupa. Okay, huwag mo akong bigyan ng masamang gawa, may sasabihin ako sa'yo. Tumingin si Li Xiaohan kay Xingju na nakangiti ng pilyo, medyo walang magawa, agad na pinigilan ang kanyang pagngiti at sinabi. Ha? Ano yun? Alam din ni Xingju na may mali, mabilis niyang inalis ang mapang uyam niyang ngiti, at seryosong nagtanong. Alam mo ba kung bakit napakaraming mga alagad sa labas ng korte ang lumaban para sa kampyonato sa pagsusulit sa panloob na hukuman? Hindi sinagot ni Li Xiaohan ang tanong sa halip ay nagtanong. Siyempre alam ko ang tungkol dito, dahil sa gantimpala ng kampyon. Kumpiyansa na sumagot si Xingju. Alam mo ba kung ano ang mga gantimpala ng kampyon ngayong taon? Tanong ulit ni Li Xiaohan. Ito, hindi ko alam, secret lang to. Napakamot ng ulo si Xingju, pinilit niyang ngumiti at sinabi. Talagang naguluhan siya sa tanong ni Li Xiaohan. Sinabi ko sa iyo, ang gantimpala sa pagsusulit sa loob ng korte ay masasabing napakahalaga, kaya kailangan mong makuha ang kampyon sa pagsusulit na ito dahan-daang sabi ni Li Xiaohan. Ano ang gantimpala? Mabilis na tanong ni Xingju. Imperial Wind Pavilion True Pavilion Martial Skill, gayunpaman kung ano ang tiyak, hindi ko pa rin malinaw ang tungkol dito. Sinadya ni Li Xiaohan na magpanggap na napakahiwaga at nakangiting sinabi. True Pavilion Martial Skill. Anong rank yan? Tuwang-tuwang tanong ni Xingju. Imperial Wind Pavilion True Pavilion Martial Skill, kapag naiisip ito ni Xingju ay nasasabak siya. Earth Rank Beginner Level sinabi ni Li Xiaohan ang bawat salita. Oh my God! Matapos marinig ang ranggo ng martial skill, gumalaw ang lalamunan ni Xingju, hindi napigil ang lumunok ng malaking laway. Earth Rank Martial Skill. Martial skill na ganoong level, kayang-kaya nitong ibagsak kahit ang bundok ay may kakilakilabot na destruction power. Tunit ngayon ang ganitong uri ng maalamat na martial skill, na hindi inaasahang inilagay sa kanyang harapan, sa puso ay labis na nasasabik si Xingju. Kaya dapat mong mahigpit na kunin ang pagkakataong ito. Nakatingin sa nakakagulat na ekspresyon ni Xingju, matamis ding ngumiti si Li Xiaohan at sinabi, na parang nagtagumpay ang kanyang pagkalkula. O tama, kunin mo ito, ituring mo ito para sa iyong tulong. Biglang may naalala si Li Xiaohan, kumislap ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ay agad na naglabas ng 2 libro mula sa kanyang manggas, at pagkatapos ay inilagay sa kama ng Xingju. Ano ito? Nakita ni Xingju ang 2 martial skill na ito, medyo naguguluhan na tanong. Anong ginagawa mo, para tulungan ka, kung hindi ka makakuha ng Inner Court Examination Champion, huwag kang umarte bilang boyfriend ko. Tila nakita ni Li Xiaohan na tatanggi si Xingju, kaya't sinabi niya ang mga masasakit na salita kay Xingju. Nagulat si Xingju sa biglang pagbabago ng mood ni Li Xiaohan, noong una ay gusto ni Xingju na tanggihan ito, total ayaw ni Xingju na tumanggap ng anumang pabor mula sa kanya, ngunit pagkatapos niyang tingnan si Li Xiaohan na galit na tingin, ang mga salitang gusto niyang sabihin, kinailangan niyang isubo ito pabalik. Hindi alam kung bakit, takot na takot si Xingju na galitin itong munting lola na nasa harapan niya. Okay, gabi na, mauna na ako. Nang makita ni Li Xiaohan na hindi ito tinanggihan ni Xingju, nasiyahan siya at nakangiting sinabi, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Yan, kailan pa kita makikita? Nang makitang aalis na si Li Xiaohan, mabilis na nagtanong si Xingju. Hanggat maaari kang maging kampyon sa loob ng korte, muli tayong magkikita. Nakangiting sagot ni Li Xiaohan, at saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pintuan. Hoy! Nang matarante si Xingju, biglang huminto si Li Xiaohan sa kanyang mga yapak, lumingon sa sinabi ni Xingju. Ano? Dahil gusto ni Li Xiaohan na umalis, kaya medyo madilim ang mood ni Xingju. Gawin mo ang iyong makakaya. Li Xiaohan magandang pares almond malaking mata, biglang narrowed sa 2 curved gasoklay, at sinabi na may ngiti. At pagkatapos na makita si Li Xiaohan na bihirang maamo, binigyan din ni Xingju si Li Xiaohan ng tiwala at maliwanag na nakangiting mukha. Nang makita si Xingju na may kumpiyansa na itsura, lumabas si Li Xiaohan mula sa loft na may ngiti sa kanyang mukha.
Nang makita si Li Xiaohan na lumabas ng loft, mabilis na tumakbo si Xingju sa bintana, tinitingnan ng figure ng itim na roba na unti-unting lumalayo, ang kanyang puso ay napuno ng pakiramdam ng hindi gustong humiwalay. Makapasok man ako o hindi sa inner court, pwede ba kitang makasama? Pagtingin kay Li Xiaohan sa likod, sinabi ni Xingju sa mahinang boses. Nakahiga si Xingju sa bintana, hanggang sa tuluyang mawala ang anino ni Li Xiaodong, pagkatapos ay gumaling siya. Bumalik sa loob ng silid, madaling kinuha ni Xingju ang parehong martial skill at tumayo, nakahiga siya sa kama at tumangala, may pagkagulat sa kanyang mukha. Black Rank Advanced Martial Skill, Stormwind Technique. Isang uri ng martial skill na nagpapataas ng bilis, kung matagumpay itong Nozanay, maaari kang mag-teleport sa maikling distansya. Black Rank Advanced Martial Skill, Flame Dragon Bomb. Isang long-distance high attack na martial skill, kung ito ay matagumpay na Nozanay, kahit na ang mile niyong itim na bakal ay maaaring masunog. Oh my god, Black Rank Advanced Movement Skill, Black Rank Advanced Martial Skill, masyadong walang awa ang babaeng ito, nakaisip siya ng magandang bagay. Tinitingnan ni Xingju ang dalawang martial skill na ito, maging ang kanyang laway ay umaagos, ang ganitong uri ng martial skill, hindi ito nakita ni Xingju sa outer court. Buti na lang hindi ako tinanggihan. At ilang sandali lang ang nakalipas ay halos tanggihan niya si Li Xiaohan, masayang sabi. Pagkatapos noon ay maingat na binasa ni Xingju ang dalawang martial skill practice method na ito, pagkatapos ay inilagay niya ang dalawang martial skill sa ibabaw ng kama, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang manggas sa braso, lumabas ang isang light green na malabong pulse ares, marahang kinuha ni Xingju ang kanyang kaliwang kamay at tiningnan. Itong berdeng pulse ares sa itaas ng kanyang palso. Pagkaraan ay isang strand ng martial chi ang bumuhos sa bracelet, isang kamanghamanghang eksena ang nangyari, isang berdeng ilaw ang kumalat sa itaas ng dalawang martial skill, at pagkatapos ay dalawang martial skill ang agad na naglaho. Kung saan napupunta ang martial skill, halatang napunta ito sa kakaibang bracelet ng Xingju. Ang bracelet na ito ay tinatawag na storage bracelet. Ito ang pinakamagandang storage tool sa Sky Martial Continent. Gayunpaman ayon sa magkaibang ranggo ng storage bracelet, ang espasyo ng mga kalakal na maaaring iba rin ang imbakan. Ayon sa alamat, ang pinaka-advanced na bracelet na imbakan ay maaaring mag-imbak ng kahit 100 milya kwadrado ng mga bundok, ngunit ang ganoong uri ng pulse ares ay maaari lamang umira sa alamat, walang nakakakita nito, at kahit na ito ay totoo, hindi ito magagamit ng isang karaniwang tao dahil storage bracelet ay sumisipsip ng mga bagay, nangangailangan ito ng martial chi, para sumipsip ng 100 milya kwadrado ng mga bundok, masasabing sa kontinenteng ito iilan lamang ang makakagawa niyan. Ang Xingju storage bracelet ay isa sa pinakamababang grado, mayroon lamang 10 metro kwadrado ang espasyo, bagamat ang storage bracelet na ito ang pinakamababang grado, ito ay mahalagang kayamanan, kahit na sa angkan ay isang patriarch lamang ang mayroon nito. Ibinigay ng Four Eyes ang storage bracelet na iyon na pagmamayari ni Xingju, obviously Four Eyes clan is not ordinary. Matapos matanggap ang parehong martial skill, hindi mapakali si Xingju, ano ang mapagbigay. Ito ay mapagbigay. Tila sa pagkakataong ito ay nakilala niya ang isang batang mayayamang babae, bagamat nawala ang kanyang liham ng rekomendasyon sa loob ng korte, gayunpaman malinaw na nakakuha na siya ng malaking kayamanan. Sa oras na ito, hindi na iniisip ni Xingju kung bakit gusto siya ni Li Xiaohan na maging boyfriend niya. Bakit gusto niyang tulungan siya? Anong status niya? Ano ang kanyang background? Ang lahat ng ito, lubos na hindi na iniisip. Sa sandaling ito, isa lang ang alam ni Xingju, na hindi siya sasaktan ni Li Xiaohan, at ang paghatol na ito ay walang anumang pundasyon, nagmula lamang ito sa kanyang intuition ng buo. Thump, thump, thump. Xingju, nandyan ka ba? Nang biglang may mahinang boses mula sa pinto. Huwag kang magsalita ng kalokohan, pasok ka. Mula sa tainga ni Xingju nakikinig siya, ito ang tinig ng Four Eyes, kaya sinabi. Hoy Xingju, sinong naghahanap sa'yo ngayon? Nakangiting tanong ni Four Eyes. Kaibigan lang sagot ni Xingju, dahil suot ni Li Xiaohan ang ganoong uri ng damit para makita siya, alam na ni Xingju na ayaw ni Li Xiaohan na malaman ng kahit sino tungkol sa kanya. Four Eyes, may gusto akong sabihin sa iyo. Sabi ni Xingju. Ano ito? Alam din ng Four Eyes na ayaw pag-usapan ni Xingju ang tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon, kaya hindi na rin siya nagtanong. Gusto kong mag-practice sa pag-iisa sa practice pavilion ng ilang oras. Itinago ni Xingju ang storage bracelet sa kanyang kanang kamay na palso, nakangiting sabi sa Four Eyes. Ito ba ay para atakehin ang intermediate rank martial ancestor? Tila nakita ng Four Eyes ang iniisip ni Xingju at pagkatapos ay agad na nagtanong. Oo, isang buwan na lang bago ang pagsusuri sa loob ng korte, at kailangan kong makuha ang kampiyon sa pagsusulit na ito. Nakangiting sabi ni Xingju. O tama, Xingju, narinig ko ang lalaking iyon na tumawag kay Bai Yunfei, nakamit na ang intermediate rank martial ancestor, at nang marinig ng Four Eyes ang tungkol sa inner court examination na iyon, may naalala siya kagad, at medyo nag-aalalang sinabi. At ano? Nakatingin si Xingju sa Four Eyes na nag-aalangan, at alam niyang may nangyari, kaya mabilis siyang nagtanong. At, kani-kanina lang brutal niyang binugbog ang magkapatid na Tian Clan, ito ang narinig ko mula sa mga matatanda, at iilan lang ang nakakaalam. Dahan-dahang sabi ni Four Eyes. Ang magkapatid na Tian Clan ay iba kay Zhao Wang, pareho silang preliminary rank martial ancestor, bukod pa sa umaasa sa mutual understanding sa pagitan ng magkapatid, pati na rin sa espesyal na martial skill, kung magtutulungan sila, tiyak na hindi sila natatakot na harapin ang intermediate rank martial ancestor.
Gayunpaman, madali silang talunin ni Bai Yunfei, at ngayon itong si Bai Yunfei ay eksaktong katunggali ni Xingju, mas malakas ang kanyang lakas, mas malaki ang panganib na kinakaharap ni Xingju, kaya hindi mapalagay ang Four Eyes. Hihi, Four Eyes, wag kang magalala, kahit kanino, basta maka-champion position, papaluhon ko siya. Kumpiyansa na sabi ni Xingju. Agad na tumingin sa direksyon ng Imperial Wind Pavilion sa loob ng court, sa puso ay lihim na nagsabing dahil ipinangako ko sa kanya na makuha ang championship na ito. At kapag iniisip siya, walang kamalay-malay sa mukha ni Xingju na may haplos ng kaligayahan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 28, Nagsasanay ng Stormwind Technique. Imperial Wind Pavilion Practice Pavilion ay nahahati sa tatlong palapag. Ang una at ikalawang palapag ay ginagamit upang pasiglahin ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, upang manghuli at pumatay ng Demon Beast kapalit ng mga puntos, ngunit ang ikatlong palapag ay partikular na ginagamit para sa pagsasanay ng martial skill. Xingju Seclusion, andito ang practice place. Naglakad sa gitna ng napakaraming tao sa practice pavilion, naramdaman ni Xingju na maraming mainit na tingin ang damapo sa kanyang katawan, at isa-isang kumalat ang talakayan tungkol sa kanya ng napakabilis. Sa panahon ngayon si Xingju ay isa ng malaking tao sa loob ng outer court, kahit saan man siya pumunta ay magdudulot siya ng kaguluhan. Bahagyang ngumiti si Xingju sa kanila, walang pakialam at agad na nakarating sa ikatlong palapag. Tungkol sa practice pavilion, unang palapag at ikalawang palapag, ang ikatlong palapag na ito ay medyo mas kakaunting tao, kaya karamihan ng mga kwarto sa ikatlong palapag ay nagpapakita ng berdeng ilaw. Ito ang unang pagkakataong pumunta si Xingju sa ikatlong palapag, kaya't may inaasahan siya tungkol sa mga practice room na ito. Pagkatapos casual na pumili ni Xingju ng isang silid, bumukas ang Profound Iron Gate. Nang si Xingju ay handa nang pumasok sa gate, may narinig na tunog ng Profound Iron Gate na bumukas mula sa isa sa practice room, at nang bumukas ang Profound Iron Gate, isang malakas na pamatay. Lumalabas ang aura. Nagulat si Xingju sa malakas na mamamatay tao na aura na ito. Nakatagilid ang tingin ni Xingju, nang makita ang isang taong nakasuot ng outer court robe, isang gwapong magandang kabataan ang dahan-daang lumabas mula sa malalim na gate na bakal. Ang puting balat ng kabataan na katulad ng isang babae, ngunit ang maeslan na mukha na iyon, ay talagang nagbibigay sa mga tao ng masamang pakiramdam, dahil mula sa paligid ng kanyang katawan ay may makapangyarihang mamamatay tao na aura, tila apoy na umiikot sa paligid ng kanyang katawan, ito ay nagiging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot. Bagamat hindi pa nagkikita, ngunit nahulaan na ni Xingju ang pagkakakilanlan ng taong ito, kilala siya bilang pinakamakapangyarihan sa mga maalamat na hari sa labas ng korte na si Bai Yunfei. Ang pinakamalakas na kalaban para kay Xingju sa inner court examination. Nang umalis si Bai Yunfei sa practice room, parang naramdaman ng titig ni Xingju, bilang isang resulta, ang magkaparehang mga mata na iyon ay parang malambing na babae ngunit puno ng mamamatay tao na aura, tumingin kay Xingju, pagkatapos sukatin si Xingju, ang sulok ng kanyang bibig ay nagsimulang ngumisi. At agad na naglakad patungo sa hagdan. Ang taong ito ay dapat na nagsasanay ng kakaibang teknik sa paglilinang. Tumingin sa nakamamatay na aura na umiikot sa katawan ni Bai Yunfei, lihim na sinabi ni Xingju sa kanyang puso. Nakakatakot na nakamamatay na aura, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napakalakas hanggang sa hindi niya maitago. Bukod sa pagtingin sa mga mata ni Bai Yunfei, naramdaman ni Xingju na si Bai Yunfei ay talagang isang napakadelikadong tao, dahil si Xingju ay hindi nakakaramdam ng kahit kititing na pagnanasa sa loob ng kanyang sarili. Mata, ganap na malamig ang dugo. Pagkatapos ng pagpupulong na ito, mas seryosong tinatrato ni Xingju si Bai Yunfei bilang kanyang kalaban sa kapalaran. Matapos makapasok sa practice room, hindi maiwasan ni Xingju na lumiwanag ang mga mata, dahil malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng third floor practice room na may una at ikalawang palapag. Ang dingding sa silid ng pagsasanay na ito ay hindi binuo gamit ang malalim na bakal ngunit may pagkaakit. Sa madaling salita, narito dapat ang isang selyadong bakanteng espasyo. At sa gate ay lumulutang tatlong semi-transparent spell, sa tuktok ng spells ay isulat ang power technique katawan tatlong salita, pagkatapos ng pagtingin sa tatlong spells, Xingju maintindihan na ito ay pagpili switch kung paano niya gustong magsanay. Martial skills, una sa lahat Xingju touch body word spell. Dinagtagal pagkatapos niyang hawakan ito, ang spell ay agad na nagbago sa isang berdeng ilaw na kulay chi, at dahan-daang naghalo sa lahat ng panig na pagkaakit, kasama ang pagsasama ng berdeng ilaw na chi, ang enchantment ay nagsimulang mabilis na umikot, at ang bilis ng pag-ikot ay higit pa, mas mabilis, hanggang sa wakas, tumingin si Xingju sa enchantment sa harap niya na patuloy na umiikot at gumawa ng vortex, hindi nagtagal ay nahihilo siya, kaya't mabilis niyang ipinikit ang kanyang dalawang mata, at hindi nang ahas na tumingin muli. Matapos tuluyang mawala ang pagkahilo, dahan-daang iminulat ni Xingju ang kanyang magkabilang mata, pagkatapos idilat ang kanyang magkabilang mata, nagulat si Xingju. Dahil sa sandaling ito sa harap niya ay hindi espasyo ng enchantment, kundi isang walang katapusang disyerto. Kung hindi dahil sa dalawang spell na lumulutang sa kanyang harapan, naniniwala si Xingju na nakapasok na siya sa disyerto. Kasabay nito ay nalaman ni Xingju na nagbabago rin ang dalawang spell sa kanyang harapan, hindi na ang mga salitang power at technique, kundi rest at retreated. Sa pagtingin sa tanawin ng walang katapusang at patuloy na sumasabog na ligaw na disyerto ng bagyo, si Xingju ay nakakaramdam ng paghanga sa Imperial Wind Pavilion na ito, gayunpaman ang paghanga ay nauwi sa paggalang, mabilis na pinigilan ni Xingju ang kanyang shock mode. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinakamalalim na disyerto, nagsasanay ng kilusang martial skill upang pahusayin ang sarili niyang bilis.
Ang kinakailangan upang mapataas ang kasanayan sa bilis ng paggalaw ay ilagay ang kanyang bilis sa isang limitasyon, at ang disyerto na ito ay ang pinakamahusay na lokasyon ng pagsasanay. Kasama ni Xingju ang patuloy na pagtagos ng malalim, ang disyerto ay nagsimulang magbago, hindi lamang ang mga bagyo ay nagiging mas marahas maging ang kanyang dalawang paa paminsan-minsan ay patuloy ding lumulubog sa disyerto. Kahit na napakahirap para kay Xingju na unti-unting magpatuloy. Sa pagharap sa isang desperado na sitwasyon, si Xingju ay bahagyang ngumiti at sinabi sa mahinang boses. Sapat na. Agad na ipinikit ang kanyang mga mata, sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na kumalat ang isang bagyo ng martial chi, ayon sa pamamaraan ng pagsasanay na Stormwind Technique, at pagkatapos ay mabilis na damaloy sa Xingju sa iba't ibang meridian. Kasabay ng patuloy na pagdaloy ng martial chi, ang katawan ni Xingju ay nagsimulang magpadala ng puting sinag ng liwanag at sa wakas ay naging malakas na hangin na napakabilis na umikot sa katawan ni Xingju. Nang muling imulat ni Xingju ang kanyang magkabilang mata ng sabay-sabay ang kanyang katawan na parang isang palaso na umaalis sa tali, sumusulong patungo sa walang katapusang disyerto, nang hindi nakakaramdam ng anumang pagtutol, malayang tumatakbo sa disyerto na ito. Sa pinakamalalim na disyerto, umusbong ang malakas na hangin sa lahat ng dako, sa ilalim ng napakalakas na hangin kahit isang malakas na kamelyo, ay tinangay ng bagyo. Gayunpaman, sa ilalim ng ganoong uri ng kapaligiran, si Xingju ay talagang ligtas at nakaupo sa itaas ng disyerto, umiinom at kumakain ng masasarap na pagkain. Gayunpaman kung ito ay maingat na pagbabantay, makikita na sa paligid ng Xingju katawan ay may isang layer ng malabong puting chi, ito ay tila mahina chi, ganap na hinaranggan ang labas ng disyerto na buhangin. Nakakamangha iyan pinasok ni Xingju ang huling piraso ng pagkain sa kanyang bibig, hindi pinunasan ang mantsa ng mantsa sa gilid ng kanyang bibig, at diretsong humiga sa itaas ng disyerto, sumisigaw ng malakas. Nasa loob na ng practice pavilion na ito si Xingju sa loob ng kalahating buwan, naubos na ang pagkain na dala ni Xingju. Halos nalubhasa ni Xingju ang Stormwind Technique, bagamat hindi niya ito nagamit ng madali, ngunit kahit papaano sa ligaw na disyerto na ito, malayang makakatakbo si Xingju, at ang ganitong uri ng bilis, kapag ginamit sa labas, hindi yun maisip. Pagkatapos ng maayos na pahinga, tumayo si Xingju, nakangiti at tinitingnan ang mga lumulutang na spell, marahan niyang itinuro ang retreat spell word, ang walang katapusang disyerto na nasa harap niya ay nagsimulang umikot, nang imulat ni Xingju ang dalawang mata, bumalik na siya sa pagkakabighani. Walang laman na espasyo. Si Xingju ay nakatayo talaga sa lugar kung saan siya nakaupo kalahating buwan na ang nakalipas, hindi gumagalaw ng kaunti, sa sandaling ito na pagtanto ni Xingju, sa katunayan nitong kalahating buwan ay inilipat siya sa parehong lugar, at ang malakas na pagtutol na iyon ay ganap na naidulot. Sa pamamagitan ng enchantment na ito. Matapos malutas ang teorya ng enchantment na ito, bahagyang ngumiti si Xingju, at pagkatapos ay tumalikod upang buksan ang malalim na pintuang bakal. Pagkatapos ng malalim na pagtataas ng bakal na gate, iniwan din ni Xingju ang kalahating buwang oras ng enchantment na walang laman na espasyo. Matapos ang kagalakan na pagunat ng kanyang baywang, nakita niya ang dagat ng mga tao sa pangunahing bulwagan, mayroong hindi maipaliwanag na pakiramdam sa loob ng kanyang puso, sa loob ng kalahating buwan ay hindi nakakita ng anino ng isang tao, ngayon pagkatapos makita ang mga taong ito, nalaman niyang gusto pa rin niya ang isang masiglang lugar. Gayunpaman sa sandaling ito isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Xingju, ang taong ito ay isa sa mga Xingju na dating kasama sa silid na si Xiaosan, ngunit sa sandaling ito ay sabik siyang nakatayo sa mga pangunahing bulwagan sa ikatlong palapag, tila may hinahanap. Xiaosan, malakas na sigaw ni Xingju. Tumiti at naglakad palapit. Nang marinig ang boses ni Xingju, ang disipulong iyon ay mabilis na tumalikod, pagkatapos makita si Xingju, ang kanyang sabik na mukha ay agad na nagbago sa nasa sabik na ekspresyon, sumigaw Xingju, lumabas ka, naaksidente ang Four Eyes. Nang marinig na naaksidente ang Four Eyes, agad na nagulat si Xingju. Anong nangyayari, magsalita ka ng malinaw. Mabilis na dumating si Xingju sa gilid ng Xiaosan, nag-aalalang nagtanong. Nang pumasok siya sa labas ng court, ang unang taong nakilala niya ay ang Four Eyes, pagkatapos ng kalahating taon na magkasama, ang Four Eyes ay naging pinakamahalagang kaibigan ni Xingju, kaya nang marinig niya na naaksidente si Four Eyes, si Xingju na mahinahon ang mood ay agad na naging hindi mapakali. Kapag nagpraktis ka sa pag-iisa dito, kinabukasan ay nakatanggap si Four Eyes ng sulat mula sa kanyang angkan, pagkatapos noon ay sinabi ng Four Eyes na kailangan na niyang umuwi, sa 7 araw ay babalik siya. Ngunit ngayon ay kalahating buwan na, hindi pa rin bumabalik ang Four Eyes, sa tingin ko ay tiyak na naaksidente ang Four Eyes, kaya mabilis akong pumunta dito para hanapin ka, nag-aalalang sabi ni Xiaosan. Ikaw, Four Eyes na hindi umuwi, huwag kang magabala. Marahan na tinapik ni Xingju ang ulo ni Xiaosan, nakangiting sabi. Gayunpaman bagaman sa bibig niya iyon sinabi, ngunit sa kanyang puso ay nagsimula rin siyang mag-alala. Sige, huwag kang mag-alala. Maglalakbay ako at isasama ko si Four Eyes pauwi. Nang makitang hindi gamaan ang pakiramdam ni Xiaosan, nakangiti ring sinabi ni Xingju. Sa timog sa labas ng lugar ng awtoridad ng Imperial Wind Pavilion, mayroong isang napakasiglang malaking lungsod na tinatawag na Jinhua City. Ang lungsod ng Jinhua na ito ay isang nangungunang pag-iral sa buong Imperial Wind Empire. Kung ihahambing ng Xingju ang Yunzhong City at ang Jinhua City na ito, ang agwat sa pagitan nila ay parang nayon at lungsod, at ang tahanan ng Four Eyes ay nasa Jinhua City na ito. Dito ba ang clan ni Four Eyes? Magaling na estilo ah. Matapos maghanap sa lahat ng paraan, sa wakas ay nakarating si Xingju sa Jinhua City.
Sa pagtingin sa medyo nakaistilong loft na ito, sa loob ng kanyang puso ay hindi maiwasang humanga sa lakas ng apat na mata ng clan, kahit na kung ikukumpara sa Shing clan, ang Four Eyes clan ay masasabing yumayabong na hindi alam kung ilang beses. Four Eyes clan na tinatawag na Xia clan, isa sa pinakamakapangyarihang clan ng lungsod ng Jinhua, huwag tumingin sa Jinhua City na ito na napakalago, bawat clan financial resources ay dapat na malakas, gayunpaman kung pag-uusapan ang lakas ng pakikipaglaban ay mas hindi sila katumbas ng Yunjong City Free malalaking angkan. Dahil ang mga angkan ng Jinhua City ay higit na umaasa sa pagnenegosyo, tungkol sa paglilinang ay hindi nila matigas ang ulo na ituloy, ang kanilang hinahabol ay isang salita lamang, iyon ay pera, at ang Xia clan ay walang exception, ang Four Eyes ay masasabing nag-iisang martial master sa Xia clan. Excuse me, nasa bahay ba ang young master mo? Dumating si Xingju sa harap ng Xia Mansion Gate, patungo sa parehong intermediate rank martial artist gatekeeper na alipin. Nahihiyang sabi, kahit nasa kalahating taon si Xingju ay palaging kasama ng Four Eyes, ngunit hindi niya talaga alam kung ano ang totoong pangalan ng Four Eyes, ang alam lang niya ay ang Four Eyes clan ay Xia, nakatira sa Jinhua City. Ito ay noong hiniling ng Four Eyes kay Xingju na pumunta sa kanyang bahay bilang bisita, ito ay sarili niyang inisyatiba na sinabi kay Xingju. Excuse me, you are our family young master friend. Matapos makita na si Xingju ay nagtanong na ang dalawang alipin sa bahay ay agad na nagpahayag ng kagalakan, at pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Xingju at magalang na sinabi. Dahil nagmamadaling lumabas si Xingju, kaya hindi man lang siya nagkaroon ng oras na magpalit ng damit at direktang magsuot ng outer court robe at tumakbo palabas, kaya nang makakita sila ng dalawang malalaking karakter na Imperial Wind sa likod ng blue robe, alam ng mga tao na si Xingju ay Imperial Wind Pavilion tao. Kaya naman nahulaan ng gatekeeper na ito na si Xingju ay maaaring kaibigan ng kanyang pamilyang Young Master. Oo, kaibigan niya ako. Tumanggo si Xingju at sinabi. Young Master, mangyaring maghintay ng isang minuto dito. Matapos kumpirmahin ang Xingju identity, magalang na sinabi ng isa sa mga alipin, at pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang panloob na patio. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanilang tensyonado na ekspresyon, si Xingju ay malungkot na nagsabing hindi maganda, totoo ba na ang Four Eyes ay talagang may problema? Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 29, lahat hindi makakapunta. Matapos pumasok ang alipin, maya-maya ay may lumabas na matandang lalaki mula sa Xia Mansion. Ang itsura ng matandang ito ay medyo payat at maliit, ang buong mukha niya ay natatakpan ng kulubot, talagang puno ng ganitong uri ng tusong pakiramdam. Hello, kaibigan ka ba ng pamilya ng Young Master ko? Dumating ang manager sa harap ng katawan ni Xingju, pagkatapos ay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sobrang magalang na sabi. Oo, Four. Nasa bahay ba siya? Tuwang-tuwa si Xingju, halos hindi na makapidal at nagsabi ng mga salitang Four Eyes, buti na lang matalino siyang tumugon at nagpigil. Napakahusay, mailigtas ang ating Xia clan. Matapos tiyakin ang tungkol sa status ng Xingju, biglang tuwang sabi ng manager. Anong nangyari sa iyong pamilya Young Master? Nakinig si Xingju sa usapan at may mali, kaya nag-aalala siyang nagtanong. Young Master, please come with me, sasabihin ko sa iyo on the way. Sa pagitan ng pag-uusap ng matanda, hinayla niya si Xingju sa palso, at pagkatapos ay dali-dali niyang hinayla si Xingju at naglakad patungo sa Xia Mansion. Sa sandaling ito sa loob ng Xia Mansion courtyard, mayroong 20 tao na nakatayo, itong 20 tao ay pawang martial master. Bukod dito, ang nakatayo sa head rank ay si Yang Zuho Oldman, naabot na niya ang intermediate rank martial ancestor level. Sa gitna ng mga taong ito, nakatayo ang dalawang nasa middle age na lalaki at babae at isang teenager, ang batang ito ay Four Eyes. Xia Sheng, ibigay mo ang kasulatan o ibigay ang iyong anak, ang iyong pinili. Pinaikitig matandang iyon na si Yang Zuho ang kanyang mga mata at sinabi. Tatay, hindi mo dapat ibigay sa kanila ang kasulatan ng lupa, hayaan mo lang akong sumama sa kanila, hindi ako naniniwalang maglalakas loob silang gumawa ng kahit ano sa akin. Sinabi ng Four Eyes sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang tabi, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay ama ng Four Eyes, at ang babaeng iyon ay ang kanyang ina. Hindi, Xia Sheng, hindi mo maibibigay si Yu anak a. Mabilis na hinawakan ni nanay ng Four Eyes ang damit ng ama ng Four Eyes. Sa ibabaw ng kanyang lumang mukha ay may mga luhang pumapatak na parang ulan. Kayong lahat, kunin ninyo ang kasulatan ng lupa. Saglit na katahimikan, dahan-daang hinugot ni Four Eyes Father ang land deed mula sa kanyang braso. Matapos makita ng matandang si Yang Zuho ang kontratang ito, biglang lumitaw sa kanyang mukha ang isang pagsasabuatan at masasamang ngiti, at pagkatapos ay nagsabi. Tama ito ay isang gawa sa lupa lamang, paano magiging sulit ang buhay ng iyong anak? At pagkatapos ay lumakad patungo sa Four Eyes Father, iniunat niya ang kanyang natuyo na kamay, nang maghanda siyang kunin ang land deed, biglang nagtagumpay ang Four Eyes na inagaw ang land deed at nakuha ito, hinawakan niya ito sa kanyang braso, at nagmatigas na sinabi. Itong land deed. Sa kamay ko, kung may lakas ka ng loob, atakihin mo ako. Isang kalahating buwan na ang nakalipas, nang si Xingju ay kakapasok lang sa practice pavilion para magsanay sa pag-iisa, Xia clan at Wang clan sa Jinhua City, para makipagkompetensya para sa negosyo, gumawa sila ng isang nakakabaliw na taya, ang taya ay ang dalawang ari-arian ng pamilya. At dahil gumamit ng kasuklam-suklam na paraan ng Wang clan, sa wakas ay natalo ang Xia clan.
Hindi nagtagal ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ang tatay ng Four Eyes, nagpadala ng liham ang nanay ng Four Eyes sa Four Eyes, nang bumalik si Four Eyes at narinig ang nangyari bigla siyang nagalit, kaya dumiretso siya sa Wang Clan, nasugatan ang kanilang Master Clan, at kalaunan ay kinuha ang kanyang pamilya balik na kasulatan sa lupa. Gayunpaman upang maiwasan ang pagganti ng Wang Clan, ang Four Eyes ay hindi bumalik sa Imperial Wind Pavilion, at manatili sa bahay. Oo naman, ngayon ay hindi alam kung saan kinukuha ng Wang Clan ng mga taong ito, pumasok sila sa loob ng Zia Mansion, para pilitin silang ibigay ang land deed, dahil ang resulta ngayon ay nangyari na ang eksena. Brat, ikaw ang naliligaw kay kamatayan. Nang makitang ang gawa ng lupa ay inagaw ng Four Eyes, biglang nagpakita ang matandang lalaki ng mabangis na ekspresyon, iniunat niya ang kanyang palad, sa loob ng palad na iyon ay may makapal na martial chi, at pagkatapos ay hamampas palayo sa Four Eyes. Humph! Sa pagharap sa suntok ng matandang lalaki, malamig lamang na sumigaw si Four Eyes, ang kanyang kanang kamao ay agad na naglabas ng mainit na apoy, na sumusulong patungo sa pag-atake ng palad ng matanda. Ito ang Four Eyes Best Martial Skill, Black Rank Beginner Level ng RTL Skill, Fire Fist. Sobrang kumpiyansa. Nang makitang hindi umiwas ang Four Eyes, sa hindi inaasahang pagkakataon ay gustong lumaban ng puwersa ng may puwersa, sa mukha ng matanda ay may malupit na ekspresyon, agad na nagsimulang magbuhos ng mas malakas na martial chi sa kanyang palad. Bang! Ang kamao at palad ay nagsalubong, isang malakas na enerhiya ang bam-alot, ang halo-halong alon ng nagninangas na apoy ay pumuno sa hangin, ang mga magulang ng Four Eyes ay nahuli ng mga alon ng enerhiya na ito at lumipad sa malayo. Tinamaan din ng apat na mata si Fly sa palad ng matanda, at tuluyang nabangga ang haligi ng bato sa itaas ng patio, agad itong nagwisik ng subo ng dugo, namutla ang mukha. Kahit na ginamit lamang ng matanda ang kanyang palad, at ang Four Eyes ay nagsasagawa ng Black Rank Martial Skill, ngunit ang Four Eyes ay tinamaan pa rin ng matanda at malubhang nasugatan, ito ang malaking agwat sa pagitan ng Martial Master at Martial Ancestor. Anak, kung ayaw mong mamatay, ibigay mo ang kasulatan sa lupa. Lumakad ang matanda sa harap ng katawan ng Four Eyes, tumawa at sinabing, parang kailangan niyang makuha ang land deed na iyon. Ikaw anak, ibigay mo sa kanya, kahit wala tayong gawa ng lupa na ito, hindi masisira ang Zia Clan natin. Ang ama ni Four Eyes ay napatingin sa Four Eyes na mapatla ang mukha, bigla siyang sumigaw. Bagamat napakahalaga para sa kanya ang lupang ito, gayunpaman, mas mahalaga ang buhay ng kanyang anak. Tatay, ito ang buong pagsisikap mo sa loob ng maraming taon, hindi ko ibibigay sa kanila. Nakangiting sabi ng Four Eyes sa kanyang ama, may determinasyon sa kanyang mga mata, gayunpaman naging sanhi ito ng panginginig ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay agad na nagpakita ng nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Noong una ay napakahina ng karakter ng Four Eyes, dahil dito, pinapractice siya ng Four Eyes father na pagalitan siya, total nag-iisang anak niya ang Four Eyes. Pagkatapos ng lahat sa hinaharap, ang malaking ari-arian ng pamilya na ito ay mga ngailangan ng suporta sa Four Eyes, at mula nang mag-practice ang Four Eyes, nakakagulat na nagpakita siya ng isang di pangkaraniwang talento sa pagsasanay, ito ay nagpasaya sa kanyang ama. Gayunpaman, kahit na ang kanyang pagsasanay ay nagiging mas mahusay at mas mahusay, ngunit ang mahinang personalidad ng Four Eyes ay walang anumang pagbabago, sa wakas ang kanyang ama ay gumastos ng maraming pera upang bumili ng Imperial Wind Pavilion Outer Court Recommendation Letter, upang maalis siya sa bahay, at nagsasanay sa ilalim ng mahirap na kapaligiran, at ngayon ang kanyang anak sa wakas ay naalis ang kanyang duwag na karakter, at naging walang tigil na espiritong tao. Ikaw anak, maubos man lahat ng ari-arian ng pamilya, pero hanggat meron pa tayo, sapat na ang pakiramdam ng iyong ama, ibigay mo na lang sa kanya, okay. Natuwa ang ama ng Four Eyes at sinabi kay Sian. Tumingin sa kanyang ama na nalulugod sa mga mata, sa puso ay nakaramdam ng init ang apat na mata, isang patakang luha ang damaloy mula sa gilid ng kanyang mata. Mula pagkabata Four Eyes ama ay labis na matigas sa kanya, at palaging tinatawag siyang walang silbi, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda ay hindi niya naramdamang mahal ng kanyang ama, dahil dito, naisip ni Four Eyes na hindi siya nagustuhan ng kanyang ama. Gayunpaman, ngayon sa wakas ay nalaman niyang mali siya, pagkatapos panasan ang mga luha sa kanyang mga mata, ang maputlang mukha ng Four Eyes ay nagpakita ng isang matatag na ngiti. Sa sandaling ito ay nakagawa na siya ng desisyon, na kahit mamatay siya, hindi mawawala sa kanya ang buong pagsisikap ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Biglang itinaas ng Four Eyes ang kanyang ulo, galit na galit sa matanda, at nagsabi. Old bastard, mayroon kang lakas ng loob na patayin ako ay alagad ng Imperial Wind Pavilion sa labas ng court, naglakas loob kang patayin ako, mas mabuting isipin mo muli. Hahaha, Imperial Wind Pavilion. Sa tingin mo ba ay hindi alam ng matandang ito na ikaw ay alagad ng Imperial Wind Pavilion? Ang matandang ito ay naglakas loob na pumunta rito, ipinakita nito na ang matandang ito ay hindi naglagay ng Imperial Wind Pavilion. Ang mga mata. Matapos marinig ang mga salita ng Four Eyes, biglang tumawa ang matanda. Sabi ng disdain, anak, dahil gusto mong mamatay, tutulungan ka ng matandang ito ngayon. Pagkatapos ng lokohang tumawa ay biglang naging kakilakilabot ang mukha ng matanda, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamao, isang sobrang nakakatakot na kapangyarihan ang pumuno sa kanyang palad. Wala nang pakialam kung paano humihingi ng awa ang mga magulang ng Four Eyes, at walang awa nilang tinutukan ng ulo ng Four Eyes at pagkatapos ay inatake. Bang! Sa isang malupit na tunog ng pagsabog, kumalat din ang isang malakas na alon ng enerhiya, na puno ng malaking bahagi ng alikabok ang buong panloob na patio.
Ngunit nang unti-unting kumalat ang alikabok, talagang nabigla ang mga tao nang malaman na sa sandaling ito sa harap ng matandang nakatayo ang isang kabataang nakasuot ng asul na damit. Malakas na suntok ang matandang lalaki, talagang mahigpit ang hawak ng kabataang iyon. Sa kanyang gwapong mukha, talagang nagpapanatili pa rin ng nakaka-relax na ngiti, at ito ay si Xingju. Hindi ba naglagay ng Imperial Wind Pavilion sa mga mata? Tapos babaguhin mo ang ideyang ito ngayon. Tumingin si Xingju sa matanda at malamig na sinabi, agad na umikot ang kanyang katawan, isang sipa na naglalaman ng nakakatakot na lakas na hamampas, pagkatapos ay tumangay patungo sa ulo ng matanda. Bilang tugon, mabilis na ginamit ng matanda ang kanyang magkabilang braso upang kunin ito, hinaranggan ito sa harap ng kanyang ulo, sibang, isang tama. Ang matandang lalaki na nakasalubong ni Xingju ay sumipa at umatras ng ilang metro, at pagkatapos ay pinatatag ang kanyang figure. Nanginginig ang kanyang ang mga brasong nanginginig sa pamamanhid, maingat na tumingin kay Xingju, dahil mula sa katawan ni Xingju ay nakakaramdam siya ng isang mapanganib na aura. Ito, little friend, you are so strong, I think there is misunderstanding between us, it would better if you listen to my explanation. Sa oras na ito sa gitna ng karamihan ay lumabas ang isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, iginalaw niya ang kanyang palad at nakangiting sinabi kay Xingju. Siya ay Wang Clan Patriarch, Wang Biren. Sabihin mo, si Xingju ay tumingin lamang ng mabilis, sinabi ng may paghamak. Nang makitang may paghamak sa mga mata ni Xingju, nanginginig din ang mukha ni Wang Biren, ngunit nananatili pa rin ang nakangiting mukha at sinabing, hihi, munting kaibigan, dahil disipulo ka sa Imperial Wind Pavilion, malamang na hindi ka hindi makatwiran na tao. Ito ay, di namin ang Wang Clan ay puwersahang kunin ang kanyang Xia Clan bagay, ngunit ang kanyang Xia Clan ay umaagaw ng aming Wang Clan bagay. Ngayon gusto lang naming ibalik ang aming pag-aari, hanggat siya ay handa na ibalik ang lupa deed na iyon sa amin, kami ay pupunta. Oh, nakikita ko, mukhang natauhan si Xingju. Matapos makita ang ekspresyon ni Xingju, ang mukha ni Wang Biren ay nagpahayag din ng kagalakan, at mabilis na nagsabi. Ang maliit na kaibigan ay talagang isang makatwirang tao, basta't ibabalik nila sa akin ang kontrata, ang pinsala ng Xia Clan, tayong mga wangwang ay ganap na sasaklawin ito. Oo, hindi mo kailangang maging magalang, ang kasulatang ito sa lupa ay tiyak na hindi ito maibibigay sa iyo, at ngayon kahit na gusto mong umalis, hindi ka makakaalis. Mabilis na sumulyap si Xingju kay Wang Biren, ngumiti at sinabi. Gayunpaman sa ilalim ng nakangiting mukha na iyon, may mabigat na hangarin sa pagpatay. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 30, Bilis at Depensa. Itim na pinuno, pinatay siya matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang nakangiting mukha ng Wang Biren ay agad na naging mabangis, sinabi ng matanda kay Yang Zuho. Matapos marinig ang mga salita ni Wang Biren, ang matandang iyon ay nagdikit ang kanyang mga ngipin, mukhang may sikolohiya na nahihirapan, naghahanda na atakihin si Xingju. Bang! Tunit nang maghanda ang matanda sa pag-atake, bigla niyang narinig ang tunog ng bang, biglang nawala si Xingju. Itim na pinuno mangyaring iligtas ako nang makita si Xingju, lahat ay nagulat, si Xingju ay talagang nakatayo sa harap ng katawan ni Wang Biren, na may isang kamay na humawak sa leeg ni Wang Biren, at sa sandaling ito ay napasigaw si Wang Biren. Habang si Xingju ay napapalibutan ng mga bagsaw ng hangin. Humingi ng tulong. Hindi mo ba ako gustong patayin? Tumingin si Xingju kay Wang Biren na may takot na tingin, na may mahinang ngiti na sinabi, ngunit ang ganyang ngiti, talagang nakakatakot kay Wang Biren at paulit-ulit na umaagos ang malamig na pawis. Munting kaibigan, pag-usapan natin. Naramdaman din ng Black Leader na iyon ang nakamamatay na aura mula sa katawan ni Xingju, pagkatapos ay mabilis na sinabi. Quick ngunit hindi na hinintay na matapos ng itim na pinuno ang kanyang mga salita, isang malutong na tunog ng sirang buto ang maririnig, ang tunog na iyon ay nagmula sa leeg ni Wang Biren. Bumaba si Wang Biren, sa sandaling ito alam ng lahat, patay na si Wang Biren. Ngayon ay sa iyo na, inihagis ni Xingju ang bangkay ni Wang Biren sa gilid, tumalikod at sinabi ng natigilan na matanda. Ikaw, niligawan mo si kamatayan, patayin mo ang lahat ng taong Xia, huwag mong hayaang mabuhay ang isa. Nakita kong pinatay talaga ni Xingju si Wang Biren, biglang sumigaw ang matandang iyon, walang sabi-sabi tungkol sa galit sa puso niya, may dahilan kung bakit niya tinulungan si Wang Biren, at ngayon ay patay na si Wang Biren, ibig sabihin ay hindi niya nakuha. Kahit ano, paanong hindi siya magagalit? Oo, pinuno. Matapos marinig ang utos ng matanda, mabilis na sinabi ng 20 martial master sa isang boses. Agad silang tumingin sa mga alipin ng Xia Clan gamit ang kanilang brutal na mga mata. At pagkatapos ihagis ang mabangis na tingin na iyon, ang mga alipin ng angkan ng Xia ay nagsimulang magpanik, at mas masahol pa ay nagsimula silang lumabas at nagsimulang tumakas. Haha. Depende yan kung may pagkakataon ka. Pagharap sa martial master killing intent na tumataas mula sa lahat ng direksyon, biglang tumawa si Xingju at sinabi. Agad na kumislap ang kanyang figure, pagkatapos ay naging malabo na puting linya at pandarambong patungo sa 20 martial master na iyon, napakabilis ng kanyang bilis, parang bulalakaw lang, nang mapansin ng mga tao, na wala na Xia, hindi nag-iwan ng kahit kititing na bakas. Nang pumasok si Xingju sa karamihan, biglang may sumigaw, isang preliminary rank martial master ang nag-spray ng subo na dugo at natamba. Ngunit pagkatapos ng lalaking iyon, isang tuloy-tuloy na nakakaawang sigaw ang tumunog, pare-parehong pagtaas ng tunog, wala pang isang minuto, na dati nang nabubuhay sa 20 martial master, lahat ay naging walang buhay na bangkay. At tinapakan ni Xingju ang bangkay na iyon, na may nanunuyang mukha na tumingin sa matandang iyon.
Tingnan mo ang walang buhay na 20 martial master, pabayaan ng mga Xia clan people, Four Eyes pati na rin ang mukha ng matandang iyon ay hindi ka panipaniwala, hindi iyon 20 manok, o 20 average na tao, iyon ay 20 martial master, actually sa isang sandali ay agad na nakapatay ng 20. Martial master, napakalakas na lakas, paanong hindi magugulat ang mga tao? Okay, this time hindi mo kayang patayin lahat ng tao. Napatong si Xingju sa ibabaw ng bangkay ng martial master, at pagkatapos ay bahagyang tinapik ang palad niya, ngumiti sa matandang iyon at sinabi, "Ikaw, hukuman ng kamatayan." Tumingin sa lahat ng mga disipulong bumagsak sa lupa, at pinatay ni Xingju, sa wakas ay nag-alabang galit sa puso ng matandang lalaki, hindi niya alintana kung gaano kalakas si Xingju, kasama ang biglaang pagsigaw, nagpadala siya ng napakalaking martial chi mula sa loob ng kanyang katawan, at sa wakas ay nagbago sa isang layer na matibay na gas, bumabalot sa itaas ng kanyang katawan, walang katapusan na mamamatay tao na aura ay lumabas din mula sa kanyang katawan. Defense martial skill. Tumingin sa martial chi sa paligid ng katawan ng matandang lalaki, naging maliwanag ang mga mata ni Xingju, ngumiti at sinabi, kahit na ang martial skill na ito ay maaaring mapabuti ang depensa ng katawan sa maikling panahon, ngunit gumagamit din ito ng napakalaking martial chi. Mukhang desperado na ang matandang ito. Anak, kahit mabilis ang takbo mo, pero hindi mo masisira ang depensa ko, wala kang magagawa sa akin, maaari kang magdusa hanggang mamatay. Ang itim na pinuno ay biglang sumigaw, ang kanyang kanang kamao ay humawak, isang martial chi na napakabilis na namuo sa kanyang kanang kamao, at sa wakas ay naging isang mahabang sibat, at pagkatapos ay nagsimulang umindayog ang kanang kamay ng matandang lalaki, ang mahabang sibat na iyon, na may tunog ng malakas na hangin, sumabog at bumaril palayo kay Xingju. Tunit sa pagharap sa napakabilis na mahabang sibat na ito, si Xingju ay talagang hindi nababalisa, nang tatamaan na sana siya nito, may isang dampi ng panunuya sa kanyang bibig, agad na kumislap ang kanyang katawan, kaagad na isang maputlang puting gas ang nananatili sa itaas ng kanyang katawan, kasabay nito. Sa oras na ang kanyang katawan ay parang multo din nawala, kapag lumitaw, ito ay 3 metro ang layo mula sa mahabang sibat. Resulta ito ng pagsasanay ni Xingju sa loob ng kalahating buwan, pagkatapos ng kalahating buwang pagsasanay, sa wakas ay nabisado na ni Xingju ang Stormwind technique na ito, at naabot na niya ang pagiging perpekto, kahit na hindi niya magawa ang supernatural na paggalaw, ngunit hindi malayo ang pagkakaiba. Bang! Nabigo ang mahabang sibat na tumama kay Xingju, ngunit sa lupa ay may malaking hukay, malinaw na napakalakas ng martial skill ng matanda. Hoy, walang awa ang martial skill mo, hindi makatama ng tao, anong magagawa mo sa akin? Tumayo si Xingju sa tabi ng hukay, tumaas ang kanyang mga balikat, kumalat ang 2 kamay, nainis na tumingin sa matanda at mapanuksong sinabi. Gusto kong makita kung kaya mo bang umiwas sa galaw na ito. Nakita ni Xingju na madaling umiwas sa kanyang martial skill, naging malupit ang itim na elder complexion. Muli ay hinawakan ng mahigpit ang magkabilang kamao niya, ang hindi mabilang na mabangis na kutsilyo na agad na namuo sa loob ng kanyang kamay. Ikanaway ng matanda ang magkabilang kamay, hindi mabilang na gintong panghagis na kutsilyo, parang isang malaking lambat na walang puwang, na nakakalat patungo kay Xingju na parang bulaklak sa ilalim ng langit. Sa sandaling ito ang lahat ng ruta kung saan maiiwasan ni Xingju, ganap na naharang. Tumingin sa maraming naghahadjas na kutsilyo na napakabilis na bumaril patungo sa kanya, mahinahong ngumiti si Xingju. Kaagad na humawak ang kanyang kanang kamao, napakalaking martial chi na napakabilis na namuo, humarap sa lahat ng nahahadjas na kutsilyo na hindi nagtagal ay tumama sa kanya, ang napakalakas na martial chi ay sumabog patungo sa siksik at maraming nahahadjas na kutsilyo. Bang, 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 bang. Kasabay ng hindi mabilang na nakakabinging dagandong, hindi mabilang na mga alon ng enerhiya ang kumalat. Ito ay parang firework sa buong kalangitan, na nakakalat sa harap ng katawan ni Xingju. Inilabas niya ang kanyang martial chi. Matapos masuntok ni So Xingju, hindi naiwasang magulat ang matandang iyon, walang imak na sabi. Haha, di ba nasabi ko na, paano na? This time aware ka na mahirap pakisamahan ang martial skill ko, di ba? Nang makitang matagumpay na natunaw ang pag-atake ni Xingju, ang matanda ay buong pagmamalaki na tumawa at sinabi. Gayunpaman tungkol sa panunuya ng matanda, talagang walang pakialam si Xingju, itinaas niya muli ang kanyang kanang palad, at muling kumislap ang nagniningning na sinag ng liwanag. Anak, ilang beses ka umasa sa martial skill na ito, huwag mong isipin na masasaktan mo ako kahit kalahating libong beses nang makita ng matanda si Xingju na sinubukang gamitin muli ang Biting Wind Palm, sinabi niya nang may paghamak. Bang! Sa mahinang tunog, muling gumawa ng puting linya si Xingju, isang nagniningning na sinag ng liwanag ang dumaan patungo sa matanda. Klang! Muli doon ang nakakabinging tunog, nakita si Xingju na kanang palad na mahigpit na nakakabit sa itaas na bahagi ng katawan ng matanda, ang matanda ay talagang hindi nasugatan, ngunit siya ay umatras ng kalahating hakbang. Nakita na si Xingju na malapit sa kanyang katawan, inindayog ng matandang lalaki ang kanyang kanang braso, isang kamao na puno ng matinding martial chi na mabangis na dumurog sa katawan ni Xingju. Tiyak nang halos dumating ang mabibigat na kamao, biglang nawala ang figure ni Xingju. Nang muling lumitaw si Xingju, ilang metro lang ang layo niya sa matanda, bukod pa rito ang kanyang kanang palad ay kumikinang din sa nagniningning na sinag ng liwanag. Klang! Ang kumikinang na sinag ng puting linya, tulad ng isang bulalakaw sa kalangitan, ay muling sumulong patungo sa matanda, ngunit ganoon pa rin, ang figure ng matanda ay napaatras lamang ng kalahating hakbang, at ang kanyang katawan ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Klang 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 klang.
Hindi makatakas sa patuloy na nakakabinging tunog, sa loob ng wala pang isang minuto, naglunsad si Xingju ng maraming pag-atake patanggo sa matanda. Gayunpaman sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake na ito, ang matandang itaas na bahagi ng katawan na si Marshall Chi, ay hindi inaasahang nagsimulang kumupas. Bang! Isa pang tunog na hamampas, sa oras na ito ang bilis ng Xingju ay talagang mas mabilis kaysa sa nauna, kung ito ay ilalarawan sa pamamagitan ng mga salita, ito ay katulad ng ang bilis ng liwanag. Ang pag-atake ni Bang Xingju ay katulad ng dati, ito ay ang Baiteng Wind Palm kapag ito ay nakipag-ugnayan sa katawan ng matanda, nag-spark ng napakarilag na liwanag. Ang tanging pinagkaiba ay ang palad ni Xingju ay talagang nakadikit sa itaas ng katawan ng matanda, sa likod ng matandang lalaki ay lumitaw ang isang itim na print ng palad. Bagamat ang defend martial skill ay kadalasang kumokonsumo ng lakas ng Baiteng Wind Palm, ngunit sapat na ang tama nito upang maging sanhi ng matinding pinsala sa matandang lalaki. Dahil sa oras na ito ang malakas na defense martial chi ay ganap na nawala. Puchi, may nagwisik na dugo, ang katawan ng matanda ay bumagsak sa lupa, na may hindi kapani-pani walang hitsura, nanginginig siya at sinabi kay Xingju. Paano? Maaari. Ito, ay. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Xingju. Kumuyam ang kanyang kanang kamao, at pagkatapos ay marahas na nabasag patungo sa itim na dibdib ng pinuno. Puchi, ang matandang wala ng depensa, sinuntok ni Xingju sa kanyang dibdib. Dahan-daang inalis ni Xingju ang kanyang kanang kamao mula sa dibdib ng matanda, at nilinis ang mantsa ng dugo gamit ang damit ng matandang lalaki, sinabing may panunuya sa tabi ng tainga ng matandang lalaki mukhang nanalo ako sa labanang ito ng bilis at depensa.